sa bagong EP. Yes. Excited na kayo? Yes. To start things off, my first question, sa EP na to, nag-release kayo ng samplers like a few weeks ago, before the Holy Week, and nakita namin yung song credits. Marami kayong nakatrabaho na artists, na producers. What made you choose to work with these artists, and paano yung naging process nyo working with them? To be honest, I feel like hindi natin pinili yung producer, but the songs. Kasi pinaka-importante din sa SB19 is kung paano namin ikukwento yung storya namin through our songs. So, siguro yung music talaga yung nag-speak sa amin. Meron mga kanta na narinig, nung narinig namin siya, outright, eto yung papasok natin sa album kasi it tells something about our story. So, gano'n namin siya pinili. Pero definitely, yung mga nakatrabaho namin dito sa album na to, sobrang gagaling na producers. They work with Josh in his album. Yung iba, talagang renowned artist producers din. So, grateful kami kasi napakadali nila katrabaho. Hi, example, si Josh, can you share stories about how you worked with your collaborators? Well, paano ba? Kasi iba-iba naman per artist, per case. So for me, sinend nila yung parang demo. Nagustuhan namin yung feel. Isa to sa mga unang napili namin na songs for our EP. Then, ayun, sinimulan ko nang gawin yung lyrics, sinimulan ko nang makipag-collaborate with them. Tinanong ko kung ano yung mga, parang batuhan lang kami. Ito yung mga aayusin ko, so consent with the main producer, syempre. Then afterwards, it was very smooth. Syempre, to be honest, mas naging mahirap sa akin itong siguro yung part na I'm trying to speak for the entire group or trying to write for the entire group rather than just myself. Kasi syempre, iniisip ko talaga kung ano yung gusto rin nilang sabihin, kung ano yung gustong part na parang para sa part na to, ano kaya yung bagay for this voice, yung mga ganon. So, iniisip ko siya. And, ayun, parang na-realize ko na, okay din pala yung ganitong workflow na parang iniisip mo agad kung ano yung part ni Justin, part ni Ken, part ni Stel, yung mga ganon na parang, okay, nag-enjoy ako ultimately, pero it was not as easy as how I did with my songs, ganon. Last, si Ken, how about you? Can you talk about the process that you had? Usually kasi, pag nasa studio ako, kasama yung friend ko na producer din, usually nagtitrip-trip lang kami ng gumawa ng beat. And, yun. Ayun, nagawa na siya. Yeah, basta. Pero, yun nga, supposedly kasi, kasama, i-release ko sana siya. So, the song was pretty much done. And especially melody, lahat. And then, after nung ma-select nila yung kanta, at that time, ano lang siya, hindi pa recorded kasi yung vocals, wala pang recording ng vocals noong time na yun. So, yung ano lang doon, pang solo kasi talaga siya pang solo siya. So, binago namin yung may mga nabago talaga doon. Kasi kailangan mag-fit din talaga sa group. So, yun. Dun sa 6 songs, alin dun yung pinaka-excited kayo na marinig ng 18? Parang iba-iba eh. Ako, siguro... Personally, I love all of the songs. Kasi iba-iba nga siya ng genre eh. If you're a certain lover of this certain genre, talaga ma-enjoy mo. Pero ano ba, ako kasi ngayon pinapakinggan ko siya sa kotse ko habang nagda-drive. Na-enjoy ko talaga lahat eh. I-recommend ko talaga siya na kahit kanino eh. Meron ba kayong inuulit sa... Ang hirap kasi parang different flavors siya, different scenarios, and for different types of listeners siya eh. So parang okay lang na sa amin, yun nga eh, gusto namin kung hindi mo man trip tong isang genre na to or hindi para sa iyo to, kung ayaw mo maingay, ayaw mo ng tahimik or ano ko, meron pa rin para sa iyo, may hip-hop doon, may rock, merong ballad, meron. So, for us, ako hirap din ako kasi parang everyday nag-change yung gusto kong
pinakikinggan sa EP namin. Siguro kung mag-workout ka, pakinggan mo yung Aton Ball, yung Dongka, yan, workout. Kasi syempre, workout body na tayo, boy. Or, tapos kung anong gusto mo na mag-senti, tapos alam mo yun, after work, tapos madilim na, tahimik na, pakinggan nyo yung time, pakinggan nyo yung quit. Hindi kayo magsisisi. Napaisa kanta. Tapos yung isa, kung gusto mo lang ng feel-good vibe, na parang na-enjoy mo lahat ng bagay sa paligid mo, or gusto mo travel, Shooting for the Stars, napakaganda pakinggan. So, yun. Okay. Para kay Stel, ano yung song na pinaka-excited kang i-perform? I-perform. Ang hirap. Ang hirap eh. Kasi, syempre, for me lang hindi sa inyo, for me lang. Hindi kasi pag bagong song, syempre excited ka talaga i-perform. Syempre pagka bagong song na i-perform sa concert, syempre papakitang gilas ka pa dyan. Gagalingan mo talaga. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung pinaka-excited akong i-perform, siguro sabihin ko na lang pwedeng dalawa, yung vocally and with dance. Sige. Siguro pag with dance, excited ako sa Dungka. I-perform yung Dungka. Pero when it comes to kanta-kanta, parang excited ako sa time. Yung dalawa. Binigyan na kayo ng dalawang option. Okay. Yun lang. Speaking of time, one of the things that we've noticed it's like you guys are opening yourselves up to be vulnerable to your audience, not just to your audience, but to the world, because you're artists and your songs reflect yourselves. So nag-start kayo sa Ilaw, and then nag-share kayo ng mga bagay-bagay sa docu, and then now we have Time, and we have Quit, and then yung podcast nyo. Meron ba kayong regrets right now? Regrets? Yung regrets naman kasi feeling ko nakadepende yan sa kung ano yung ginawa mo or sa kung ano yung naging result ng ginawa mo. Kasi for me, wala akong, ngayong oras mismo na tinanong mo siya, wala akong maisip na somehow biggest regrets na nagawa ko. Kasi nga, tulad nga ng sinabi ko, na parang kung may babalikan man ako at kung babalik man ako sa dati, may mga gusto akong baguhin pero hindi lahat. Kasi feeling ko kaya ako naging ganito ngayon based din sa mga ginawa ko noon. So kung babaguhin ko yon or may skip ako doon, baka wala ako ngayon dito. Baka napunta ako sa ibang path, baka iba yung buhay ko ngayon, baka hindi ako matinong tao, baka nagiba yung perspective ko sa life, sa tao, makitungo. So parang, kung may babalikan ako, may mga small things lang akong gustong baguhin. Siguro kung meron man, yun yung pagiging maagap pa sana. Sana mas inagahan ko maging matapang para sa sarili ko. Yun lang. Pero hindi ko siya masasabing regret. Wala. Regrets? Parang siguro meron, pero walang maisip right now na... Siguro yung embarrassing moment, parang yung mabigat na nag-change ng life mo. feeling ko meron, hindi lang siya maisip kasi in a way, baka na-translate mo na yung utak mo na hindi siya regret, Right, but right. learning, parang ganon. Kaya nakakalimutan na siya as regrets. Pero bakit ngayon nyo na-decide na maging ganyan ka vulnerable? For me, hindi ko alam kung ano. Pero it's the highest form of art. I feel like if di ka authentic, hindi ka true to yourself sa pinapakita mo, in terms of everything that you do. Kasi ako, personally, it's been hard for me to open up. Parang marami ako lagi naririnig kapag sinasabi ko yung damdamin ko or nag-open ako sa public. So, I really tried na, mas maging na lang, low. Parang wag na masyadong magsalita. Kasi very opinionated ako na tao. And in public, parang na-realize ko harsh pala syempre ang tao kapag hindi nila naiintindihan yung situation mo or hindi nila alam kung saan ka naman galing. And I feel like that's valid kasi nga, iba-iba nga ang tao. Mas parang doon ka lalawak. But parang kung itatago mo lang siya, syempre nandun naman yung pagbabago at nandun naman yung parang pagtatry mo na mag-adjust for everyone. Pero kung itatago mo lang din lagi yung vulnerability mo, parang
hindi na siya, hindi na ikaw yun, or hindi na, if it's not your story, I feel like hindi lang genuine, and hindi makaka-relate or hindi natural, like sabi nga ni Silver. Hindi makaka-relate yung ibang tao sa mga ganong klase. Mararamdaman kasi ng tao if it's really authentic or not. So, I guess, ayun nga, yung mga masasabi natin, yung mga successful artists or sa mga ginagawa nila, they try to take something na pinagdaanan nila sa buhay nila, then they try to solve a problem or they try to tell a story based sa mga napagdaanan nila. Na-realize, sa akin kasi na-realize ko, na kapag maayos lahat ng bagay sa paligid ko, mas nakakapag-function ako. So parang na-relate ko lang na life is bigger than any of my thoughts. So parang, and doon na-realize ko rin na parang, ayun, yun nga. So, itong gift na meron ako, technically hindi siya para sa akin. Itong gift na meron ako, para siya sa ibang tao. So parang, yung puno or yung dam tree, kumbaga, pag nagbunga kami, yung mga fruit na nakuha na napaproduce namin, hindi siya technically for us, but for others. But at the same time, parang you're able to strive or you're able to live the life because everyone around you is parang maayos, parang ganon. So, ayun lang, na-enjoy ko yung ngayon. Kaya, as much as possible, sinasabi ko yung thoughts ko through our music, sinasabi ko yung mga gusto kong sabihin, ginagawa ko yung gusto kong gawin. Kasi that's life. You've always said that Simula at Wakas is not just an end, but also a beginning. What kind of beginning are you talking about? For us, it's always the beginning. Kasi yun nga yung maganda sa cycle namin, or dito, in life in general, di ba? Parang, ano lang every time na may ma-achieve kami milestone, parang iisipin namin, grabe, ito yung ginawa natin for this amount of time. Pero laging naiisip namin, may another siguro section na ma-unlock kami na, ay gusto pa natin na makapag-inspire, matuloy pa natin to. We always still feel na ito pa lang siya, konti pa lang siya, hindi pa ito yung end goal namin. Or na-unlock pa kami ng mga panibagong goals and gusto naming marating. Siguro ultimately kasi, yun nga pag may ginagawa ka tulad na sabi ni Pablo na hindi lang siya for us, hindi na namin siya tinitignan as just SB19. But it's for us na paano namin mas magagamit itong meron kami ngayon, platform, para may baguhin or may share for the other, siguro sa industry, for the other people, sa mga fans na nag-strive, sa mga taong may mga pinagdadaanan. Siguro gusto lang namin maka-inspire lagi and gusto namin na with what we have, yung music na nabibigay namin para mas gumaan yung araw-araw nila. And I think yun yung main goal ng grupo namin. Kasi every release namin, lagi namin sinasabi, it's something new, something new. And it's still something new. Siguro one is yun nga, or mas nagtitake kami ng risks this time than ever before. Gaya ng mga decisions namin with like yung mga activations, the Dam Tree, deciding to have a 2-day concert, and trying out different genres and more. Pero, ayun parang we're also starting to prepare for the future. For the future. We cannot tell yet, pero ayun nga. Siguro not just for SB19, but also for us as individuals, for our company, Onesie. Marami kaming sinisimulan. And nandun kami ngayon sa era, yung feeling namin na ang dami namin ginagawa. Ang dami naming sinisimulan, basically. Yan. Siyempre po, maraming salamat for listening to our latest EP, Simula at Wakas. Pero please don't forget na pumunta sa aming kick-off concert sa Philippine Arena po yan.
with 2 days of concerts. So, dyan po ay sa May 31 at June 1. And sa mga wala pa pong tickets, you can still buy for day 2. Yeah, just check out our social media accounts, SB19 Official or Official SB19. Sana po makapunta kayo dahil super bugsh yung concert namin. Bugsh.